Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po ay andito po tayo sa Barangay Bali Cruz, Cabanatuan. Yan, Cabanatuan po yung lugar po nila Boss Armando at Boss Michael. Sila po yung kumontak po sa atin para po makapunta po dito. Pinuntahan po natin sila dito para po turuan po sila ng about sa paghihito po, tungkol sa pag-aalaga ng hito sa earth pan at saka concrete pan. Pero yung concrete pan po na ipapagawa po nila ay dating piggery po, kung saan i-convert lang po. Pero sa video na ito, magpo-focus po tayo sa usapang earth pan, kung saan tuturo po natin lahat dito yung actual ng preparasyon ng earth pan. Yan. At ayun nga guys, kung napapansin nyo po is nagtuturo na po tayo dyan. Step by step po yung tinuturo po natin dyan para po maintindihan nung may-ari. Tapos kung napansin nyo naman po yung tubig po dyan, halos maubos po yung tubig ng kanilang earth pan. Sa kadahilanan pong kaya po pumunta tayo dito para po tutulong din po tayong magkabit po ng net po sa gitna. Mamaya po ipapakita ko po yung mga gagawin po namin at saka yung mga preparation po namin dito. Ayan. At ayun nga guys, ngayon po ituturo ko naman po sa inyo yung mga preparation po sa earth pan po na tinuro ko din po sa kanila. Sa mga wala pong idea or sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano po yung ginagawa namin, disclaimer lang po, ito po ay aming experience lang o yung mga naranasan lang po namin ginagawa po sa mga pinag-alagaan po namin or yung mga kumuha po sa amin para mag-alaga. Example po yung mga kung napapanood nyo po yung ibang video po sa Santa Barbara, sa Pampanga po, syempre po may pinaalaga din po sa amin na hito, pero sa earth pan naman po siya. Kaya dito naman po, ang ituturo ko naman po sa inyo at sa kanila is parehas lang po. Kung ano man yung na-experience ko po, yun lang po yung mga ituturo ko. So yun lamang guys, ang tinuro ko po dyan sa kila Boss Michael at Boss Armando po. Una po yung sinabi ko po ay dahil po 15,000 po yung kanilang gustong alagaan, syempre po ang gagawin po natin dyan, hindi na po natin na ibubuo po yung kanilang earth pan. Ang gagawin po natin dyan, syempre po hahatiin na lang po natin yung earth pan po nila para hindi po sila mahirapan. At sa gagawin po natin dyan, dahil po wala pa naman po silang na-convert na concrete pan, syempre po gagawa po tayo ng paraan po dyan. Hatiin po natin yung kanilang earth pan kung saan pag umabot po yung usapang sorting, meron pa silang paglalagyan. Yan. At ayun nga guys, syempre po bago po tayo nag-umpisang magturo, syempre kailangan po natin tanungin yung may-ari kung ano po yung mga nakaraan or mga ginawa po nila sa earth pan nila bago po yung pagtuturo po natin. Siyempre, ang sinabi po nung may-ari po dito, dati daw po silang may alaga. Kaya ang ginawa po natin, siyempre po, ipapatotally drain po natin yung kanilang earth pan para po secure po natin na wala pong mabubuhay or maiiwan na dating alaga po. Dahil po yung inalagaan po nila dito is hito rin po, kung saan hindi po nila naibenta. Lumaki ng lumaki lang hanggang sa namatay lang yung mga alaga nila. Yan. Kaya ang gagawin po natin dito, ituturo po natin lahat. Ang sumunod-sunod po na sinabi ko po dito at tinuro ko po, syempre po kailangan po nilang i-drain yung kanilang earth pan hanggang sa maubos po yung tubig. Next po, kailangan pong pamagahin or dapat magbitak-bitak po yung kanilang earth pan para po walang mabuhay na mga dating nakatira na dito. Tapos ang next ko po na sinabi is yung pagpatay po. Syempre po gagamit po tayo ng mga T-seed, yung sodium, depende po sa kanila kung ano po yung gusto po nilang gamitin na mga alam din po nila. Pero yung sinabi po natin dito, T-seed at sodium. Pagkatapos po nun, syempre po kailangan din po natin magpataba, kung saan gagamit po tayo ng urea, ipot ng manok o organic po yon. Tapos yung sa usapang limestone para po
tumaba po ulit yung mga lupa na paggagamitan po natin. At ayun nga guys, kung napapansin nyo po, sinamahan na rin po natin sila dito sa hardware, kung saan bibili po tayo ng net, tapos yung mga kawayan po kung saan gagamitin po natin yan para hatiin yung kanilang earth pan. Kung napansin nyo nga po kanina or narinig nyo po kanina, iisa lang po yung kanilang earth pan, kung saan ito lang muna yung gagamitin po nila dahil wala pa nga pong na-convert na concrete pan. Ayan. At balik nga po tayo dito sa usapang preparation po. Ayan. Kung napapansin nyo po ay nagpapapreparasyon na po tayo ng net sa gitna. Ang nangyari po dito is tulong-tulong po kami. Siyempre po dahil medyo may kaalaman din po tayo sa paggagawa ng net or sa mga paggawa ng mga pansalop. Siyempre po tutulong po tayo sa paggawa din para hindi naman po sayang yung pagpunta po natin dito. Ayan. Yun nga guys, i-update ko mamaya sa mga susunod pa namin gagawin. At ayun nga guys, nagpapaalala na po si Kuya Armando kung saan kailangan po nating palahin yung lupa para po pumantay po yung pagkakalagay po ng kawayan at saka net. Ang ginawa lang po namin dito, syempre po pinala po yung lupa at para po pumantay yung kawayan sa net. Ayan, ganyan lang po yung ginawa po namin. Tapos ang next po dyan is ganyan na po yung style nya. Ayan. Lahat po ng mga kailangan pong gawin dito sa kanilang earth pan is ituturo po natin. As in lahat po ituturo po natin para po hindi po sayang yung pagpunta po natin dito, kasi po medyo malayo po ang Pangasinan to Cabanatuan. Halos 3 hours din po yung biyahe po natin. Depende po kung traffic pa po. Halos aabot din po ng 4 hours. Kaya ang gagawin po namin dito, susulitin na po natin lahat ng mga pagtuturo para po walang sayang na oras. Ayan. Kaya sa mga gusto pong hito or magpaturo po sa paghito, mag-PM lang po kayo sa Facebook ko or sa number ko para po makapag-usap po tayo ng maayos. So ayun lamang guys, maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button and notification bell para laging updated sa susunod pa naming videos. Thank you. Disclaimer lang po ulit, lahat po ng nasabi ko dito at naituro ko po is about lang po sa experience ko po. Hindi po ako nagturo ng napapanood ko lang po o nakikita ko lang po sa iba. Yun lamang po. Salamat.